Hindi ka lamang na isang normal na guro. Isa kang bayani sa milyon-milyong kabataan na naghahangad ng magandang kinabukasan. Ikaw ang naging tulay na siyang nagdurugtong upang makamit namin ng tagumpay. Sa araw na ito, taos-puso namin pinasasalamatan ng lahat ng inyong mga ginawa sa pagiging masipag at pagtatiyaga, paghihirap at pagiging tapat sa inyong ambisyon. Kayo ang idolo ng mga kabataang tulad ko. Hindi ako magaling sa paggawa ng isang liham. Kahit sa pagkanta naman, hindi ko alam kung inyong magugustuhan. Kahit sa pagsayaw din ako'y nahihirapan. Kaya naisip ko, napagtanto ko na sa pamamagitan ng tula, ang inyong kadakilaan ay aking mapasalamatan. Kahit hindi man perpekto ang mga salita, may pahayag ko lang ang aking nararamdaman. Kayo ang dahilan kung paano ko natuklasan ang aking talento. Baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pag-iral ko sa mundo. Ang mga bagay na nooy akala ko hindi ko kaya. Ngunit, nariyan kayo para sabihin kakayanin ko dahil kayo'y aking kasama. Maraming salamat sa pagtitiwala. Alam ko po na kahit hindi man ako nanalo sa nasyonal na kompetisyon, binigay ko man ang makakaya, ngunit alam kong may plano ang buon. Sa lumipas na 4 na taon, pinagbigyan akong muli ng tadhana at pagkakataon na makapagpahayag ng kasiyahan at pasasalamat sa inyo ngayon. Nagsimula ang lahat sa hindi ko alam. Sinabihang magsulat kahit wala akong nalalaman. Hindi ko alam kung paano bumuo ng diwa ng may tugma. Hindi ko alam kung pagsasalita ba ay magagawa ko ng tama. Nagsimula ang lahat sa desisyong pabigla-bigla. Kahit ano man ang mangyari, ginawa ko kung ano ang tama. Ma'am Sharon, naalala niyo pa ba nang tayo pa ay nagsisimula? Maraming piraso ng papel ang tinapon sa kakapalit ng salita. Naalala mo pa ba na dati ako'y puno ng takot at pangamba? Nahihiya sa harap ng maraming tao. Natatakot na ako'y kanilang husgahan at mapagsabihan dahil iyon ang kauna-unahan kong karanasan na sa hindi inaasahan nagkaroon ng magandang kinalabasan. Natuto ako ng mga bagay na hindi ko pa nalalaman noon. Natuto akong gumawa ng piyesa mula sa pinagtagpi-tagping makulay na imahinasyon. Sa edad na 12 taon, naranasan kong sumakay ng eroplano, barko, tren, bumiyahe ng malayo, pagod man ay sulit dahil uuwing panalo. Naalala niyo pa ba nung nilibot natin ang halos buong Maynila sa paghahanap ng babagay na damit Filipiniana? Sa hinaba-haba ng pag-iikot, sa wakas ay atin ding nakita. At hanggang ngayon, ang damit na regalo niyo po sa akin, Ma'am Nora, ay tinuring kong parang kayamanan na tulad ng kanyang gintong kulay, ito ay aking iniingatan. Iminulat niyo ako sa mga bagay. Tinuruan niyo ako ng maraming leksyon tungkol sa buhay. Ginabayan niyo ako sa mahabang paglalakbay. Para sa akin, hindi lang kayo normal na guro. Kayo ay kakaiba, katangi-tangi at hindi may kukumpara. Dahil saan man ako mapunta, saan man ako hilain ng tadhana, ang mga natutuhan, pati na rin ang mga alaala, ang sinulit na oras na kayo ay aking kasama. Tandaan nyo, kayo ang aking idolo sa pagsusulat, kaya ang masasabi ko sa inyo ay puro pasasalamat. Salamat sa pagtuklas ng aking talento. Salamat sa inyo, kayo ay aking idolo. Salamat sa pagdagdag ng pahina sa aking aklat. Kayo ang dakilang guro sa lahat.